Sasampahan na ng kaso ang driver na nagatid sa hazing victim sa ospital sa Dasmariñas, Cavite habang lumalawak na ang investigasyon ng pulisya tungkol sa insidente. Nasa Camp Crame ngayon si Allen Ibanez para sa kabuuang detalye ng balitang yan. Allen. Yes, Joanna, nadagdagan pa ang mga personalidad na iniimbestigahan ng Philippine National Police na maaaring sangkot sa hazing rights ng isang maritime student sa Dasmariñas City, Cavite. Ayon sa Cavite Police, 21 katao na ang kanilang binisita kung saan siyam ay may direkta umunong partisipasyon sa initiation rights ni Mark Kenneth Alcedo. Kasama na rito ang sumukong driver ng sasakyan na nagdala sa kanya sa ospital. Nakatakda itong sumailalim sa inquest proceedings ngayong araw sa Dasmariñas City Prosecutor Office sa kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Base sa investigasyon, isa ang driver sa siyam na katao na may direktang partisipasyon sa pagkamatay ng freshman student. Ang driver din umano ang isa sa huling nakasama ng biktima bago ito namatay at naroon sa mismong lugar kung saan isinagawa ang hazing. Dagdag pa ng pulisya, may pagkakakilanlan na ang mga suspect at nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operations sa kanilang mga ibinigay na address at iba pang posibleng pinagtataguan nito. Base sa autopsy report, severe blunt force trauma to the lower extremities ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Nakitaan din ng crack sa panga at mga pasa sa batok at likod si Salcedo. May chili seeds din na nakita sa prebanong parte ng kanyang katawan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang buong detalye at pananagutan ng bawat sangkot sa insidente. Kasabay ito ng paghikayat sa dalawa pang neophyte na lumutang sa pulisya upang magbigay ng karagdagang impormasyon at paglilinaw sa sinapit ng biktima. Mula sa Camp Crame, ako si Allen Ibanez para sa GATV News Alert. Maraming salamat sa iyo, Allen Ibanez.